Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Hesus Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon, tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan kanina ginawa natin yung pananalangin, isang bagay na parang nagiging pagkakataon ng tao para kausapin ang Diyos. Sa makatuwid, sa panalangin, tayo yung nagsasalita, tayo yung lumilikha ng mga hinihingi natin, ang Diyos ang nakikinig. At dito naman, sa ikalawang bahagi, ang pananaral ng salita ng Diyos, ang Diyos naman ang makipagsalitaan sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga sinugo, mga tagapangaral, tagapagpahayag ng salita ng Diyos, na siyang dadaluyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo para basahin ang mga sitas at talakayin at ipaunawa sa bawat isa sa atin. Sa bagay na ito, tayo naman po ngayon ang tagapakinig. Kaya po, kinakailangan, sabi nga ng ating ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sabi dito, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay banal at kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya ang tunay na nakalulugod sa Diyos na pagsamba, dapat ang ating kaluluwa, espiritu, at katawan ay aktibo sa pakikinig, sa pakikisa sa programa ng Diyos. Sa makatuwid, nakapokus lahat ang atensyon natin sa programa. Kung kanina na nalangin, may awitin, nakikisalo tayo. At sa Ebanghelyo naman, nakikinig tayo. Ngayon po, tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 27 hanggang 23. Ito po ay senaryo ng ating dakilang Panginoon. Di ba pumasok po siya sa Jerusalem? Sakay siya ng isang batang asno at yung mga tao na nagpupugayan na ang sabi, Husana sa Diyos sa kaitaasan. Husana sa anak ni David. Papuri sa Diyos. At ngayon, nakapasok na siya sa templo. Anong ginawa niya sa templo? Kumuha siya ng isang lubid na panghampas, ipinaghampas at pinagtatabuyan yung mga namamalit ng salapi at nagbibili ng kalapati. Ibig sabihin, sa loob ng templo, merong nangyayaring business transaction. Ngayon, ang ginawa ng ating nakilatan, pinagtatabuyan niya at gumawa siya ng isang panghampas sa lubid para ang takot ng tao nang sa ganun maituwid nila yung kanilang ginagawa. Bakit po ganun ang nangyari? Nagtanong ngayon ang mga iskriba, ang mga punong saserdote at matatanda. Lahat may mga katungkulan. Ang iskriba nagsasalin ng mga kasulatan. Ang mga punong saserdote, punong pari, o dakilang saserdote, at mga matatanda, elder, ibig sabihin malawak na ang mga experience o karanasan. Ngayon, dahil sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, kini-question nila. Sabi dito, at sila nagsiparong muli sa Jerusalem
At samantalang lumalakad siya sa templo, nagsilapit sa kanya ang pangulong saserdote at ang eskriba at ang mga matatanda. Tatlong personalidad, may mga katungkulan. Ang ating dakilang tayo, ang pagkakakilala na nila, anak ni Jose na isang karpintero. Pero hindi nila alam, nag-umpisa na ng ministeryo ang ating dakilang tayo. Na siya, sa pagkakakilala ng tao, anak ni Maria, ordinaryong tao, pero hindi nila alam, lalang ng Espiritu Santo. Anak ng isang birhen, si Jose, foster father lang, tagabantay ni Maria, para mainuwal ang ating dakilang Panginoon. At iligtas siya sa kamay ni Herodes dalhin sa Egipto. Ngayon, nung nag-umpisa na siya ng ministeryo, dito na ngayon, binibigay ngayon ng ating dakilang Panginoon ang kanyang karapatan. Ngayon, sabi dito, at sinabi nila sa kanya, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo nagbigay ng kapamahalaan ito upang gawin mo ang mga bagay na ito? Ngayon, ang hinihingi ngayon ng mga matatanda ng bayan, mga punong saserdote, at ganoon din yung mga eskriba, authority, kapamahalaan. Bakit ginagawa ng ating dakilang Panginoon palayasin sa templo yung mga naniningil ng o nagpapalit ng salapi o nangamimili? Ibig sabihin, may money changer sa loob ng simbahan. At meron pang business, yung pati kalapati, binibinta. Pero bakit tinutolerate yun ng mga matatanda, ng mga eskriba, at ng mga punong saserdote? At ngayon, dahil pinalayas na natin dakilang Panginoon, humihingi sila ng authority. Sa totoo lang po sa tao, palaging hinihingi ang authority. Authority ano? Kasulatan mula sa papel, na detalyado, permado ng tao, yan ba ang hinihingi nila? O yung authority mula sa Diyos? Kasi po, ang authority mula sa Diyos, pinatutuhanan ng Espiritu Santo at gawa. At mali yung mga tagapagiling, kung meron ding gabay ng Espiritu Santo, magkukunik po siya. Halimbawa, ang nagpapahayag dito, may gabay ng Espiritu Santo. Yung nakikinig, nakapagsisirin, humingi ng tawad, at may gabay ng Espiritu Santo, mas madali niya kung maunawaan ang mensahe na pinapalakay dito sa ulan. Kasi iisang Espiritu po ang gumagalaw. Kung mapapansin po natin, yung authority na binibigay sa atin bilang isang tagapakinig, galing yan sa Diyos. Hindi kailangan na nandito dito ng pirma ng patutuo ng tao, kundi yung patutuo muna ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na darama natin sa ating pagkatao. Na parang habang pinagninilay-nilayan natin ang sitas, ang ebanghelyo na ating napapakinggan, para bagang sinusugatan ng ating puso, yan ay yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ano sabi sa Hebreo 4? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, banal, mabisa kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na bumabaon hanggang sa mga kasukasuan at sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Sa makatuwid, para siyang sinusugatan dyan ng double-sided blade upang sa ganun lahat ng mga nakatago dyan na mga kintin, sama ng lupot, galit at inanakit sa kapwa, alisin yan sapagkat hindi yan nararapat na sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, subalit ginawa din yung yungib ng mga tulisan. Hindi ba tayo templo ng Diyos? Dapat ang nananang sa buhay natin pag-ibig, hindi hinanakit, hindi sama ng loob, hindi buok, galit. Sapagkat paano
siya papasok ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Kung mayroong nandyan na, anong dapat? Diba pinagkaloob ng ating dakilang Panginoon ng kapamahalaan sa mga alagad na sinubo niya para sakupin ang mga demonyo, para palayasin. Kung sa sarili natin hindi mapalayas ang demonyo dahil sa pride, ego, alam ko na yan sinasabi ng salita ng Diyos, pride po yun kung tutusin. Simpleng pride. Pero ang isang tao na binababa ang kanyang sarili, gaano man siya karunong, ano mang pinagkalog sa kanyang biyaya, sa oras ng Ebanghelyo, handa niyang tanggapin ang salita ng Diyos. Kaso ang problema, hindi kabisado ko na yan, alam ko na yan, narinig ko na yan. Paulit-ulit na lang yan. Sa totoo lang, pride po yun, simple lang. Pero kung isinusuko natin ang ating sarili at dinadama natin ang presensya ng salita ng Diyos sa ating buhay, na para magang tinuturuan tayo baguhin, ituwid, isaayos ang ating pamumuhay para mai-align doon sa programa ng Diyos. Ganun po yung pinaka-importante. Kaya po yung kapamahalaan taglay ng ating dakilang Panginoon, authority mula sa Diyos, sapagkat siya'y sinugo, hindi lang para magpagaling ng karamdaman, magpadilat ng mata, makakita ang bulat, o kaya makapaglakad ang pilan, makarinig ang kundi at ipangarangkahan ng Diyos. Ang tanungin po natin ang ating mga sarili. Sa mga oras po kaya ito, pinaghaharian tayo ng Diyos. Kasi kung pinaghaharian tayo ng Diyos, ang nabubuo sa ating puso, sa ating pag-iisip, walang iba. Wala na tayong itinuturing na kaaway. Sa makatuwid, pag-ibig na ang umiiral sa buo nating pagkakao. At lahat ng pabigatan sa ating buhay, mga problema, pagsubok, karanasan, lahat ng yan ay magiging daan upang sa ganon, hindi na natin balikan na muli yung mga mali nating ginagawa. Sapagkat nandito na tayo sa presensya ng Diyos na tayo'y binigyan ngayon ng kapamahalaan na walang iba, sakupin ang ating pag-iisip ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, sabi dito, at sa kanila ay sinabi ni Jesus, tanungin ko rin kayo ng isang tanong. Sagutin niyo ako at aking sasabihin sa inyo kung anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay nito. Sinalis niyo ng ating dakilang Panginoon yung mga saserdote, punong saserdote, mga matatanda at mga eskriba. Sige, sagutin niyo ako. Ang bautismo sa Juan, ni Juan, saan galing? Sa Diyos, sa tao. Ngayon, ang ginawa, sabi, ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao. Sagutin niyo ako. At kanilang pinagkatmiranan sa kanilang sarili na sinasabi, kung sabihin natin mula sa langit ay sasabihin niya, bakit niya hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sabihin natin mula sa mga tao ay nakakatakot sila sa bayan sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta. Ibig sabihin, yung mga marurunong ng sanglibutan ito, punong saserdote, siyang gumagawa ng pag-aalay ng mga buhay na hayop para patawarin ang kasalanan ng mga tao. Mga matatanda, well-experienced na. Marami na silang nalalaman. Kumbaga, hindi na bago para sa kanila. Ganon din yung mga saserdote, nakakaalam, ay ng mga eskriba, nakakaalam ng mga kasulatan. Hindi nila makuha yung sagot sa tanong ng ating dakilang Panginoon. Sa magkatuwid, sa mga pinanahanan ng Espiritu Santo, alam po yung sagot. Kasi hindi tayo katulad ng mga eskriba, punong saserdote at mga matatanda. Tayo po ay nag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. Kung ituturo sa atin
sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mauunawaan natin kung sa anong kapamahalaan ginagawa ng ating dakilang Panginoon. At yung bautismo ni Juan saan galing? Hindi tayo magiging katulad ng mga matatanda, ng mga eskriba at punong saserdote na nasa entonces, nasa alanganin. Hindi nila masagot. Dalawa lang naman ang chances. Dahil po sa sila'y merong iniingatan din ang kanilang buhay. Pero kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung ano ang programa ng Diyos, doon tayo. Sapagkat sabi niya, nung ikaw ay bata pa, ikaw ay pumupunta kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, ikaw ay dadalhin sa lugar na kung saan hindi mo ibig. Kaya ngayon, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, siya na po ang gumagawa ng daan na ng gabay na pagdadaanan natin. Siya na po ang lilikha ng isang lugar kung saan papunta ang direksyon ng buhay natin. Sa makatuwid, ipagkatiwala lang natin sa Diyos. Siya po ang mamamahala sa buhay natin. Huwag na natin gayahin na pagkakaroon pa tayo ng pag-aalinlangan sa dalawang choices na lang, yung mga matatanda, yung mga pariseyo, ay yung mga saserdote at mga iskriba, hindi nila makuha yung tamang sagot. Kundi, dapat magkaroon tayo ng tamang kasagutan. Isa lang. Sapat na yun. Manahan sa atin ng Espiritu Santo. Maisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sapat na yun. Kasi yan po ang tatak ng isang taong niligtas na ng Diyos. Ngayon, ano ang nangyari? At sila'y nagsasagot kay Jesus at nagsipagsabi, hindi namin nalalaman, at sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung saan kapamalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ngayon, kung yung mga matatanda, saserdote at mga iskriba, hindi nila makuha ang tamang sagot, siguro naman, alam natin ang sagot. Dahil tuturuan tayo ng Espiritu Santo ng tamang sagot. Sa makatuwid, kung tayo po'y kinagat ngayon, saan ba talaga galing ang bautismo ni Juan? Sa Diyos o sa tao lang? Alam natin na yan ay galing sa Diyos. Dahil kinakailangan ang tao makarating sa pagsisisi. Pero anong nangyayari sa bautismo ngayon? Nagiging ritual na lang. Magpapabautismo sa isa, hindi nagustuhan yung leader, lipat sa iba. Parang nagiging entry point na lang sa pakikiisa sa pananampalataya. Ang tunay na pagsisisi, walang iba. Yung tubig na likha mismo natin ng ating pagkatao. Walang iba. Yung luhang tumuturo sa ating mga mata. Sapagkat doon po nakikita ang tunay na pagsisisi ng ating mga kasalanan. Kaya po, pagsikapan natin na palaging malinis ang ating kalooban, ang diwa, ang pag-iisip, ang buong nating pagkatao. At iharap natin sa Diyos at hayaan natin siyang kumilos sa ating mga buhay. Huwag nating hahayaan masunod ang ating sariling kalooban, kundi manaig ang kanyang sariling kalooban sa ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Siguro pa dito na lang ang pagdidibat natin sa oras ito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kailangan, karaingan, ipagkatiwala natin yan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang tanghali sa bawat isa.